Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Dahil lahat tayo ay kanyang mga anak. Itinuturing niya tayong mga anak niya, tayong mga nagtitiwala sa kanya. At kahit makasalanan tayo, tinuturing pa rin niya tayong mga anak. May chance tayo na makasama yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ in heaven. Makuha natin ang ating inheritance. Kaya dito pa lang sa mundo, nire-reveal niya ang kanyang holiness at yung kanyang unending love for us para malaman natin na siya yung tunay na nagmamahal sa atin at siya yung tunay na anak, tunay na tatay natin. Dahil siya ang ating creator. At nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ dahil siya ang nag-reveal sa atin kay Almighty Father. Dahil hindi natin kilala si Almighty Father. So nung naging tao si Jesus Christ dito sa mundo, mi-reveal niya sa atin si Almighty Father, kung sino si Almighty Father, kung ano ang ugali ni Almighty Father, yung kabaitan ni Almighty Father. Dahil nung si Jesus nandito sa mundo, napakabait ni Jesus, kagaya ni Almighty Father. Kaya kung ano yung nakita ng mga apostles kay Jesus, ganon din si Almighty Father. Kasi sabi ni Jesus, the Father and I are one. Magkaisa sila ng ugali, ng hangarin. Nakisama sa atin si Jesus kahit na tayo ay makasalanan. Para ma-save tayo. Para humingi tayo ng tawad sa tatay natin. At alam din natin na si Jesus Christ ay nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Kaya si Jesus Christ, God din siya, like the Almighty Father. At lagi tayo dapat didikit kay Jesus Christ para ma-save tayo. Dahil kikilalanin lang tayo ni Almighty Father kung didikit tayo kay Jesus Christ, i-acknowledge natin na si Jesus Christ ang ating Savior and Redeemer. Dahil si Jesus hindi siya nagkasala, kaya gaganda ang paningin sa atin ni Almighty Father, magiging malinis din tayo kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Nabasa naman natin, di ba? Sa New Testament. Kung hindi nyo nakita sa New Testament, nabasahin ulit natin, ano? Kung hindi nyo naintindihan yung nasa New Testament na sinulat ni Paul. So last time, ang binasa natin was Book of Daniel. Natapos na tayo yung summary ng Book of Daniel. So ngayon, basahin naman natin yung sinulat ni Ezekiel. Yung ibig sabihin ng Daniel, di ba? God is my judge. Di ba? Itong Ezekiel naman, ibig sabihin ng Ezekiel, name ni Ezekiel, ay strength of God. So, makikita mo, Ezekiel, Daniel. So, yung EL doon, God yon. Doon galing yung word na God. Ezekiel, Daniel, no? Kaya, di ba may kanta na El Shaddai, yung L doon, EL, God yon. Elijah, no? Ano mga ibig sabihin ng Elijah?
Yahweh is my God, Elijah. Kaya nga EL eh, doon galing yung God, ibig sabihin ng EL or L. Yung Elisha naman, God is my salvation, no? Kaya yung EL. Ay, kung Elizabeth naman, no? Example, Elizabeth, pangalan ng babae. God is my oath or God's promise. Kaya Elizabeth, yung EL doon, yung God, yun yung word. No? Naintindihan natin, ano? Basahin natin. Nagbabasa lang tayo ng Bible, no? Wala naman tayong ginagawa dito. Binabasa natin ang Bible. Pwede kayo rin magbasa ng Bible. Mas matutuwa si Almighty Father kung babasahin ninyo ang Bible from Genesis up to Book of Revelation. Dahil nakalagay sa Book of Genesis up to Book of Revelation yung ugali, katangian, characteristic ni at saka yung plan ni Almighty Father, yung pagmamahal niya. Pati din si Jesus Christ, nasa Old Testament din si Jesus Christ, although wala yung name na Jesus kasi hindi pa siya pinapanganak, hindi pa siya Redeemer nung sa Old Testament. Naging Jesus lang ang ipinangalan sa kanya sa New Testament kasi nga siya yung ating Redeemer, yung ating salvation, yung ating Savior. So si Ezekiel ay isang prophet din, gaya ni Daniel, gaya rin ni Jonah. Samuel, no, prophet din siya. Yung mga book dito, no, book sa Old Testament. Sa New Testament, ang prophet ay si John the Evangelist. At si John the Baptist kasi siya yung pave the way for the coming Christ. Sinabi niya na darating ang si Jesus Christ. Itinuro niya kung sino si Jesus Christ. Kaya prophet din. Sabi ni Jesus, more than a prophet, si John the Baptist. At saka, idadagdag ko lang, kung yung mga prophet, no, hindi naman nila pinili na gusto nila maging prophet. Si Almighty Father ang pumipili ng tao para maging prophet. Hindi pinili ni Ezekiel na maging prophet siya. No, hindi pinili ni Daniel. Hindi rin pinilit ni John the Baptist na maging prophet siya. Walang pumipilit sa kanila. Nag-a-assign lang si Almighty Father. Siya ang nag-a-assign. Hindi namimilit yung tao, prophet ako, hindi ganon, kundi si Almighty Father ang nag-a-assign kung magiging prophet ang isang tao o hindi. Hindi pwede yung tao ang magde-decide, prophet ako, marunong ako, hindi ganon. Si Almighty Father ang nagde-decide nun. Pati si Moses, kahit hindi marunong magsalita si Moses, siya ang pinili ni Almighty Father. Wala namang special na ginawa si Moses. Wala namang special na ginawa si Daniel or si Ezekiel or si Isaiah or si Samuel. Wala namang special na mga ginawa sila, pero pinili sila ni Almighty Father. At saka may darating nga pala na dalawang prophet, no? Na before dumating si Jesus Christ sa kanyang second coming, nasa Book of Revelation, may darating na dalawang olive tree. So yung olive tree na yun, dalawang tao yun na kaiinisan ng buong mundo. Nakalagay naman sa Book of Revelation yun, di ba? Na may dalawang
olive tree. Na nasa Old Testament din, nakalagay yon. Sa Malakay ba yun? Pero sa Book of Revelation nandun yun. Pati sa Old Testament. Saan nga ba yung sa Old Testament? Zechariah. So, Zechariah pala, sorry. Zechariah, tsaka sa Book of Revelation, may dalawang prophet na darating. The two olive trees. Ang description, alam naman natin na yung olive tree, kahit putulin yung olive tree, tumutubo pa rin siya. Tsaka anointed sila by the Holy Spirit. Na kaiinisan ng buong mundo. So, bago dadating si Jesus Christ, no, sa kanyang second coming, so, yun ang pinaka, natin, isa sa mga tanda. Isa sa mga sign. Pag may dumating na ng mga dalawang tao, na kaiinisan ng buong mundo, yun na yun, malapit nang dumating si Jesus Christ. So, hindi natin alam kung naipanganak na yung dalawang olive tree na yun, na anointed by God. Kung naipanganak na ngayon o hindi pa. So, maraming signs sa Book of Revelation. No? Maging aware lang tayo at magbasa tayo ng Bible para lagi tayong ready. So, habang hindi pa dumating si Jesus Christ sa kanyang second coming, magbasa tayo ng Bible. Itong, sa ngayon, Ezekiel ang basahin natin. Ang gagamit itong version, New King James Version. Pero titingin din tayo sa NIV at saka sa King James Version. Kasi pinagko-compare ko yung mga version ng Bible. Kasi isa lang din ang sinasabi nila, pero ibang mga words ang ginagamit, ibang pagko-construct ng sentence, pero same pa din ang ibig sabihin. So, itong New King James Version ang basahin natin. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Shebar, that the heavens were opened and I saw visions of God. So, ika-30th year na siya, itong si Ezekiel, sinusulat niya, ika-30th year na siya ay captive. In the 4th month, on the 5th day of the month. Captive siya or parang nakakulong siya or exiled siya. Kasi nasasakupan na sila ng ibang mga lahi. Inalaw ni Almighty Father na masakop ng ibang lahi ang Israel. So, kung titingnan natin sa Jewish calendar, tapatingin kasi ako kung kailan yung sa Jewish calendar. So, kung prisoner siya sa 30 years na siyang prisoner. So, kung Jewish calendar, Tammuz 5, or kung Gregorian calendar, May 5, parang ganon. Rough estimation lang. So, dun niya nakita, yung time na nakita niya, yung vision of God. So, kung nababasa natin, puro vision ang nakikita ng mga prophet. So, ang nakakita lang personally kay Almighty Father, pero hindi niya nakita yung mukha, ay si Moses. Dahil walang nabubuhay
Or hindi ba bubuhay ang tao pag nakita niya ang mukha ni Almighty Father dahil napaka-holy ni Almighty Father. Kaya yung nakita lang ni Moses, yung likod lang. Tapos itong sa vision naman, at kung nag-uusap si Almighty Father tsaka si Moses, nakatago yung mukha ni Almighty Father. Kaya nga 'di ba sabi ni Moses, gusto niyang makita si Almighty Father, reveal yourself to me. Pero sinabi ni Almighty Father, pag ni-reveal niya yung kanyang sarili, walang mamamatay si Moses. Hindi pa niya time mamamatay nun. Kasi may papagawa pa sa kanya si Almighty Father. Kaya ang pinakita lang ni Almighty Father, yung bandang balikat na likod lang niya. So makikita natin doon na yung kapareho natin ng katawan, si Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, let us create man in our image and likeness. So, itong si Ezekiel, vision ang nakita niya. Gaya ni Samuel, vision din, boses din. Si John the Baptist, hindi niya nakita si Almighty Father. Nagpe-pray siya, boses lang din, or may nagsasabi sa kanya, kinakausap siya. Ngayon, kung sa time natin, yung mga tao, ang sasabi, ay naloloka na yan, nababaliw na yan, may psychological problem yan. No? Ba't nakikipag-usap yan sa tao na hindi nakikita? Ganon ang tao ngayon, kasi nga psychology, no? Na binubulag na tayo ni Satanas. Kaya ang akala naman ng mga tao ngayon ay hindi totoo si Almighty Father. Pero, unti-unti, may mga tao ngayon, nabubukas na yung kanilang puso at isipan na si Almighty Father ay buhay, pati si Jesus, dahil nasa last days na tayo. Sinabi ni Almighty Father, diba? Your daughters and your sons will dream dreams, will see visions in the last days. Kaya marami tayong nakikita over the internet na papanood ng mga tao na nagbibigay ng testimony about kay Jesus tsaka kay Almighty Father. So dito nakita ni Ezekiel a vision about God. On the 5th day of the month, which was in the 5th year of King Jehoiakim's captivity, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Shibar, and the hand of the Lord was upon him there. Chaldeans, so Babylonians to, di ba yung Chaldeans? Land of the Chaldeans. So, nung time ni King Jehoiakim to, na naka-captive din, no? Prisoner din si King Jehoiakim. Verse 4, Then I looked, and behold, a whirlwind was coming out of the north, a great cloud, raging fire engulfing itself, and brightness was all around it, and radiating out of its midst like the color of amber out of the midst of the fire. Nakita ni Ezekiel whirlwind or windstorm galing sa north. Isang napakalaking cloud, immense cloud with raging fire or flashes of lightning. And brightness was all around it. Maliwanag na maliwanag. Brilliant light. Radiating out of its midst like the color of amber. Alam niyo naman yung color of amber, no? If you check the internet, the color of the amber is like gold. Deep yellow. Sobrang, pag titignan mo lang sa internet yung kulay ng amber, masakit sa mata, pero makinang. Yung kulay, napakapuro. Yung gold, diba ganon? Hindi naman yellow yung gold, kundi medyo deep color na yellow. So, ganoon ang kulay ng amber. Sobrang nag-glow na masakit na sa mata.
out of the midst of the fire. So may fire na yun, makinang na yung fire, meron pa rin color na amber doon. No? Na yellow, deep yellow. I-check nyo sa internet yung kulay ng amber. Masasakit mata nyo kasi nga sobrang yellow niya na nagre-radiate. Also from within, it came the likeness of 4 living creatures. So, sa Book of Revelation, may binabanggit na 4 living creatures. So, dito rin sa Book of Ezekiel, may binabanggit din na 4 living creatures. Sa Ezekiel, ang tawag niya ay cherubim. Pero sa Isaiah naman, ang tawag ay seraphim. Ba't magkat-iba ang tawag? Pero sa Book of Revelation, walang pangalan na sinabi kung ano yon. Basta sinabi 4 living creatures. So alam naman natin yung 4 living creatures, katangian to ni Almighty Father. Paano natin nalaman na katangian ni Almighty Father to? Kung sa isang trabaho, no? Sa isang trabaho, kailangan yung pinaka-head, kumukuha siya ng mga tauhan na like-minded people. Katulad ng mind niya. Okay? So, si Almighty Father, nag-create siya ng mga heavenly beings ng katulad niya. Di ba pag sa trabaho, gano'n, kukuha ko ng mga tauhan na katulad ko. Na masipag, gano'n yung karakteristik na para maging maayos ang pamumuno ng korporasyon. Gano'n, di ba? Sa trabaho. Gano'n ba kayo? Ngayon, si Almighty Father, yung mga characteristics ng mga servant niya, galing kay Almighty Father. Kaya yung mga servant ni Almighty Father, yung mga angels, holy rin. Kasi galing kay Almighty Father yung holiness, yung mga characteristics. Yung power galing din kay Almighty Father, lahat-lahat. So, ito, basahin natin, tuloy natin. And this was their appearance. They had the likeness of a man. So, dun sa nakitang bright light or brilliant light or flashes of lightning na nakita ni Ezekiel sa kanyang vision, may nakita siyang 4 living creatures na may katulad ng sa tao. So, parang si Almighty Father, no? We were created in His image and likeness. So, itong 4 living creatures din ay kagaya ng may mga katangian sila na kagaya ni Almighty Father. Each one had 4 faces. So, 4 na 4 living creatures. Ang binabanggit sa Book of Revelation, 4 living creatures, pero ang isa ay mukhang tao, yung isa ay mukhang ox, tapos yung isa eagle, tapos yung isa ay lion. Yun ang nakita sa vision ni John the Evangelist. Pero itong kay Ezekiel, ganun din. Pero mas na-describe ni Ezekiel, no? Kasi ang pagkaka-describe ni John the Evangelist sa Book of Revelation is parang 3D lang. I mean 2D lang kasi harap-harap lang ang nakita ang pagkaka-describe ni John the Evangelist sa Book of Revelation, harap lang. Etong pagkaka-describe ni Ezekiel, kahit hanggang likod, kahit tagilid, nakita ni Ezekiel. Each one had 4 faces. Sa isang creature, 4 ang mukha niya. Isang creature, 4 ang mukha. So, yung 4 na yon na 4 living creature, tig-4 sila ng mukha. Pero, kahit na tig-4 sila ng mukha, bawat isa sa kanila merong mukhang tao, may mukhang
ox, may mukhang eagle, at may mukhang lion. Each one had 4 faces and each one had 4 wings. Bawat isa sa kanila 4 ang mukha, no? 4, naiintindihan niyo? 4 ang mukha, pero yung 4 na mukha na 'yon, magkakaiba 'yon, na umiikot lang sa mukhang tao, mukha ng eagle, mukha ng ox, at mukha ng lion. Their legs were straight, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet. So pati paa na describe ni Ezekiel, na diretso ang kanilang mga paa, at yung soles ng kanilang mga feet ay parang soles ng calf. They sparkled like the color of burnished bronze. Makinang, parang burnished bronze. The hands of a man were under their wings on their 4 sides. 4 kasi ang side ng bawat isang creature. Ito, isang side mukhang tao, isang side mukhang lion, isang side mukhang ox, isang side sa likod naman. So parang wala silang side, puro harap. 4 na harap meron sila. Isang harap, isang harap, isang harap, isang harap. Wala silang side view kasi pag magsa-side view sila, mukhang ano pa rin, mukhang creature pa din. Tapos meron silang kamay ng sa tao. Pero meron din silang pakpak on their 4 sides. Kaya nga 4 sides sila. Isang side, isang side, isang side, isang side. Wala silang side view na left side or right side or back view. Walang ganon. Kasi nga puro harap sila pero 4 na sides. Kaya kung nakatayo sila, no, 4 ang side, kung nakatayo lang sila nakatayo lang, hindi gumagalaw, kung pupunta ka sa kanyang kaliwa, makikita mo ay yung kanyang side ng lion. Pag pupunta ka naman sa isang side naman niya, makikita mo naman yung side ng mukha ng tao. Sa isang side naman, pag tingin mo, makikita mo naman yung ox. At sa isang side naman, makikita mo naman, pag inikot mo siya, no, tapos siya naka-standby lang, nakatayo lang, makikita mo yung bawat sides niya, na wala siyang back view, wala siyang side view, kundi lahat nakaharap sa'yo. 4 sila. Katangian ni Almighty Father yon, kaya ganun ang kanilang mga faces. Tapos meron silang kamay na nasa ilalim ng kanilang mga wings on their 4 sides. Kaya nga 4 ang sides nila. And each of the 4 had faces and wings. Lahat sila rin, bawat side din may mukha at may pakpak. Their wings touched one another. The creatures did not turn when they went, but each one went straight forward. Kaya pag naglalakad sila, diba, diretso sila, diretso lang. Hindi sila nagsaside ng hindi sila gumaganon, no? Kasi nga, pag pupunta sila ng kanan, diretso lang sila. Pag pupunta ng kaliwa, diretso lang, hindi na sila kailangang maneuver pa nila yung katawan nila o ikot pa yung katawan nila. Alam niyo ba yung chess, na larong chess? Yung rook, chess piece na rook, ganon ang, di ba ang lakad ng chess piece ng rook, straight lang? Marunong ba kayo mag-chess? Straight lang or pag ganon lang? So ganon sila. Wala silang harap, likod, tagiliran, puro harap. Kaya pag maglalakad sila, puro harap din na makikita mo. As for the likeness of their faces, each had the face of a man. Each of the 4 had the face of a lion. On the right side, each of the 4 had the face of an ox. On the left side, and each of the 4 had the face of an eagle. Kaya kung iikutin mo sila, lagi sila nakatingin sa'yo. Kung pupunta ka sa kaliwa, nakatingin sa'yo. Kung pupunta ka sa bandang harap nila, nakatingin din sila sa'yo. Kung pupunta ka sa likod nila, nakatingin din sila sa'yo.
Ganun ang ibig sabihin ng 4 living creatures. Ang pagkaka-describe kasi sa Book of Revelation is harap lang ang nakita ni ang dinescribe ni John the Evangelist. Dito sa Ezekiel, dinescribe niya detalyado. Thus were their faces, their wings stretched upward, 2 wings of each one touched one another, and 2 covered their bodies. So may takip yung katawan nila ng wings din. May mga pakpak sila, pero may kamay din sila. Each one went straight forward. They went wherever the Spirit wanted to go, and they did not turn when they went. Hindi sila nagta-turn pag aalis sila or naglalakad sila. Hindi sila naglalakad actually. Meron silang will. Pag may gusto silang puntahan, meron silang will. Straightforward lang ang kanilang kilos or lakad. Hindi naglalakad, kundi ang pagkakanilang pag-move, straightforward lang. Parang yung chess piece na rook. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire. Sumaningning yung 4 living creatures. Alam naman natin yung kaningningan nila, yung brilliance nila, yung kanilang brightness, galing yun kay Almighty Father. Like the appearance of torches going back and forth among the living creatures. The fire was bright and out of the fire went lightning. Kaya yung fire, hindi yun masama, no? Yung fire nakakalinis yun, nakaka-purify yun. Kaya lang naging masama yung fire ay pag nasa impyerno ang isang tao dahil gaya nga ng banggit ko dati, yung fire ay naglilinis ng kadumihan. Ngayon, ang mga tao sa impyerno, sa Hades, at saka sa Lake of Fire, hindi na sila malilinis. Kaya yung fire doon, burn ng burn kasi nasasaktan yung mga madudumi. Yung impure, nasasaktan sila, pero hindi sila malilinis na, kaya nasasaktan sila. Makikita mo yung kung nasa impyerno ka, makikita ng tao nang nasa impyerno siya, na yung kamay niya, buo pa rin, pero feeling niya humuhulas. Alam niyo yung humuhulas, yung parang yung laman niya, nagbo-boil, bumubula, or ano ba yung sa Tagalog ng boil? Yung pag nagpapakulo ka ng tubig, diba? Tapos gumaganon-ganon, nagbo-boil yung water. Ang feeling ng mga tao sa impyerno, ganon ang nangyayari sa kanila. Pero, pag titignan naman nila, buo naman yung kanilang katawan. Pero, sobrang init. Dahil yon sa hindi sila ma-purify sa kasalanan. Dahil nakapag-decide na sila, when they were still in this world, hindi sila nagtiwala kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Kaya yung fire, hindi yun masama. Nakakapaglinis ang fire. The fire was bright, and out of the fire went lightning, and the living creatures ran back and forth in appearance like a flash of lightning. Mabilis kumilos ang 4 living creatures. Parang flashes of lightning. Now, as I looked at the living creatures, behold, a wheel was on the earth beside each living creature with its 4 faces. Merong wheel sa ilalim ng mga 4 living creatures. The appearance of the wheels and their workings was like the color of beryl. Gulong na may wheel. Yun ang pagkaka-describe niya, gulong na wheel. Na ang kulay ay beryl. So, ano ang kulay ba ng beryl? Yung kulay ng beryl ay
Alam niyo yung fire, yung pinakagitna ng fire, di ba, is blue. Yung pure fire, blue ang gitna nun eh. Ayun oh. Hindi pa nakita. I-check nyo. Yung fire, yung, di ba, kumuha kayo ng kandila. Pag yung kandila, di ba may yellow sa gilid? Pero yung pinakagitna nun, kulay blue yon, no? Parang turquoise, blue, green. Tumingin kayo sa kandila. Ganon ang kulay ng wheel. Like the color of beryl. And all four had the same likeness. So, bawat four living creatures, meron silang wheel. The appearance of their workings was as it were a wheel in the middle of a wheel. So, wheel, ito gulong to, sa gitna niya, may wheel pa rin na nag-i-intersect. When they moved, they went toward any one of four directions. Kaya, kung gustong mag-move ng four living creatures, yung wheel ang gumagalaw na kulay beryl. Pure blue light yon, blue light. When they moved, they went toward any one of four directions. They did not turn aside when they went. As for their rims, they were so high, they were awesome. And their rims were full of eyes. Punong-puno ng mata. Yung rim ng wheel. So, pag titignan yung rim ng wheel, punong-puno ng mata. All around the four of them. When the living creatures went, the wheels went beside them. And when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. So, kasama ng four living creatures, yung wheel. Kung mag-move ang mga four living creatures, kasama yung wheel, nasa ilalim nila. Na, visualize nyo ba? Kung gusto nyo i-check, no? Check nyo dito sa Ezekiel chapter 1. Kung gusto nyo i-drawing, kahit ilagay mo to sa yung bagong app, sa mga apps ngayon na drawing, hindi nila nakaka-capture yung ganda. Hindi makaka-capture ng AI yung ganda ng pagkaka-describe ni Ezekiel. More so, pag nakita pa natin to in real life, makikita natin to pag makakasama natin si Almighty Father. So verse 20, wherever the Spirit wanted to go, they went, because there the Spirit went. And the wheels were lifted together with them, for the spirit of the living creatures was in the wheels. Meron, buhay din yung wheels. Nandun ang spirit of the living creatures. When those went, these went. Kung saan pupunta yung four living creatures, kasama yung wheel nila. Kasi, when those stood, they stood. And when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up together with them. For the spirit of the living creatures was in the wheels. Nakaka-move yung four living creatures because nasa wheel yung kanilang spirit. Yung sa gulong na nag-i-intersect. So kung gusto nilang umakyat, kasama yung wheel. Kung gusto nilang pupunta sa kanan, kasama yung wheel. Kaya sila nakaka-move because of the wheels. Kasi the spirit of the living creatures was in the wheels. The likeness of the firmament above the heads of the living creatures was like the color of an awesome crystal. So may firmament above the heads of the living creatures.
may humahati, no? Kung nasaan yung taas at yung ibaba, may firmament na identify kung saan ang itaas at ibaba. Above the heads of the living creatures was like the color of an awesome crystal stretched out over their heads, and under the firmament their wings spread out straight, one toward another. Each one had two which covered one side, and each one had two which covered the other side of the body. So may mga pakpak sa naka-spread out straight. Tapos yung isa na naman, yung dalawa naman ay nagko-cover naman sa kanilang katawan, yung wing ng mga living creatures. When they went, I heard the noise of their wings, like the noise of many waters, like the voice of the Almighty. Kung gumagalaw yung mga four living creatures, yung pagaspas ng pakpak nila, parang boses ni Almighty Father. A tumult like the noise of an army, and when they stood still, they let down their wings. So pag hindi sila gumagalaw, yung wings nila nakababa. Pero pag gumagalaw sila, malakas yung kanilang pagaspas ng wings nila, tapos may wheel sila sa ilalim ng kanilang paanan doon ng spirit. A voice came from above the firmament that was over their heads. May narinig na boses si Ezekiel galing sa taas ng firmament. Nasa itaas ng ulo ng mga four living creatures. And above the firmament over their heads was the likeness of a throne. May trono sa itaas ng firmament. In appearance like a sapphire stone. On the likeness of the throne was a likeness with the appearance of a man high above it. May throne, tapos merong lalaki. Appearance of a man high above it. Dun sa throne. Appearance like a sapphire stone. Alam niyo naman yung kinang ng sapphire stone, di ba? Blue. Kasi yung color of beryl na nasa spirit, yung nasa wheel, kulay blue din, turquoise na blue. Ngayon, ang appearance naman ng was the likeness of a throne, in appearance like a sapphire stone, yung throne. Tapos, on the likeness of a throne was a likeness with the appearance of a man high above it. So may trono, dahil King, si Almighty Father. Also from the appearance of his waist and upward, I saw, as it were, the color of amber, with the appearance of fire all around it. Kulay amber. Sobrang liwanag. Parang gold na deep gold. Pure gold ang kulay. And from the appearance of his waist down, I saw as it were the appearance of fire with brightness all around it. So from waist up, deep yellow. Sobrang masakit sa mata. Sobrang kinang. Sobrang liwanag. And from the waist down naman, ang itsura niya ay parang fire na makinang din, bright din.
Like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. Sa around naman ng man, rainbow naman ang nakikita ni Ezekiel. Yung pagkakadescribe ni Ezekiel, napakahirap, no? I-visualize nyo. Basahin nyo Ezekiel chapter 1. Dinidescribe dito yung throne ni Almighty Father. Dinidescribe din si Almighty Father. Pero syempre, hindi makikita yung mukha. Ang nakita lang ni Ezekiel, korting tao. Kaya nga tayo, we're created in His image and likeness. Korting tao. So, from the waist up, color ng amber na makinang. And from the waist down, color naman ng fire na makinang din. Tapos, all around the man, is like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day. Ang gandang kulay. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Someday, makikita natin to. Hindi na, sa ngayon, nababasa natin. Someday, makikita natin to. Tayo na magtitiwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. So when I saw it, I fell on my face, and I heard a voice of one speaking. So dito sa chapter 1 ng Ezekiel, describe ni Ezekiel yung throne ni Almighty Father at kung ano yung mga nakikita niya sa kapaligiran ni Almighty Father. Description, color ang nakikita niya. Mga color. Wala siya nakikitang anong kagamitan, kundi nakafocus lang kay Almighty Father. At sa kanyang 4 living creatures, nakatangian din to ni Almighty Father. Ano ba yung 4 living creatures? Yung man, kaya yun ang isa sa mga katangian ni Almighty Father ay man, kasi marunong magmahal si Almighty Father. At we were created in His image and likeness. Kaya isa sa mga face of a man yung nakita sa 4 living creature. Tapos meron pang ox. Yung ox, alam natin yung katangian ng ox, patient yon. Nagpe-persevere yon. No? Parang si Almighty Father, napaka-patient sa atin. Matyaga. Yung tsatsagaan tayo ni Almighty Father. Nag-aantay. Very patient. Hard worker. Masipag si Almighty Father. Hindi tumitigil sa paggawa at sa pagbabantay sa atin, sa pag-aantay. Hindi tumitigil si Almighty Father. Isa pang katangian ni Almighty Father, lion, kasi king siya. Nobility, royalty. Powerful. At kaya lion, dahil ang lion, meron siyang mga inaalagaan, no? Pinoprotektahan, protector to Almighty Father. At isa ay ang eagle. Yung mata niya very exact. Kita niya lahat kahit malayo. Nasa malayo pa lang, alam na ni Almighty Father. Matapang si Almighty Father. Dahil alam din natin na yung eagle, kahit mataas ang kanyang lipad, no? Kahit very thin air ang nandun sa atmosphere, kayang liparin ng eagle yon. At kaya rin liparin ng eagle or kaya rin mag-dive ng eagle sa tubig. Isa sa mga katangian ni Almighty Father. At yung mga colors na nakikita rito, na binabanggit ni Ezekiel, is the holiness,
the awesomeness of our Father. Napakaganda no ng pagkaka-describe dito ni Ezekiel, pero mas maganda to kung tayo ang makakakita in person. Yung tatay natin, yung totoong tatay natin, ganito ang itsura. Tanggap niya tayo. Napakaganda ng itsura ng tatay natin. Napaka-holy, pero tanggap tayo kahit ganito tayo. Madami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan. Tanggap tayo ni Almighty Father. At inaantay niya tayo. Sino ba naman tayo na napakaganda ng itsura ni Almighty Father, napaka-holy. Pero inaantay niya tayo. Gusto niya tayong makasama. Tinuturuan niya tayo. King siya pero humble. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Dahil yung sa pagkaka-describe pa lang ni Ezekiel, napakaganda, napakaningning, indescribable. No? Ang kaya lang describe ni Ezekiel, yung colors lang, pero mas, mas maganda pa yung in person na makikita natin. Kasi ito description ni Ezekiel, kung ano lang ang available na colors na na pamilyar si Ezekiel. Kung ano ang pamilyar sa kanyang mga gems, yun lang ang kanyang pagkaka-describe kay Almighty Father. Pero alam ko na hindi lang ganon ang itsura ni Almighty Father. Hindi lang gato kaningning. Mas maganda pa. Kung ang pagkaka-describe ni Ezekiel ay napakaganda kay Almighty Father, in person, mas maganda to Almighty Father. Powerful yung tatay natin. Yung totoong tatay natin. Powerful and awesome. He's great and good. Loving, gentle. King of Kings. Sino tayo para antayin at bigyan ng pagkakataon na makasama siya in heaven? Kaya ang tunay na treasure, si Almighty Father, si Jesus Christ, ang makasama sila in heaven. Yun ang tunay na treasure. Hindi tayo maghahangad pa ng iba pang treasure, no? Na iba pang mga crown ng kulay ginto na crown. Hindi na natin kailangang maghangad nun. Kasi makasama si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Yun ang tunay na treasure. To be with them forever. To rule with Jesus. That's a true treasure. Real inheritance. Reward. Reward na ang makasama yung tatay natin. Kaya bakit pa tayo maghahangad ng crown? Ang crown natin si Jesus Christ. Crown of righteousness natin si Jesus Christ. Yung tatay natin na nag-aantay sa atin, dinescribe ni Ezekiel. At itong Bible, totoo to. Baka kasi sabihin nyo, ano lang yan, myth lang yan. Hindi, totoo ang Bible. Testimony to ng mga tao na nanauna sa atin. Pangkaraniwang tao lang din si Ezekiel, gaya natin. Si Moses, pangkaraniwang tao. Yung mga apostles, pangkaraniwang tao. Pero, bakit sila? Bakit sila binibigay ang buong-buo nilang sarili para kay Almighty Father? Bakit sila hindi yumayaman dito sa mundo? Yung mga apostles, mayaman ba ang nandito sa mundo?
Mga iba silang ari-arian, kagamitan, lupa, ginto, mga alaga, hayop. Hindi naman, di ba? Pero bakit sila nagtitiis? Yung mga apostles, ba't nagtitiis? Si Paul, ba't nagtitiis na makulong? Si John, the evangelist, ba't nagtitiis siya na mag-isa lang siya sa Patmos? Inaantay niya ang si Jesus Christ. Bakit si Moses nagtiis siya na sundin ang mga utos ni Almighty Father? Kasi nakita na nila yung holiness ni Almighty Father. Nakita nila yung totoong kayamanan. Kaya nagtitiis sila, alam nila. Nakita na nila. The eternal life, the true treasure, nakita na nila. Kaya, i-share sa atin, testimony dito sa Bible. Kaya tayo, may mga tao rin na nagbibigay ng testimony sa ngayon. Yung mga experience nila. Merong isang Filipino na I think 21 years old lang siya. Tapos naghihingalo na siya. Mamamatay na kasi siya. May sakit siya. Siguro nakita niyo na sa internet, no? Na sumulat siya ngayon kasi naghihingalo na siya. Ang sinulat niya doon sa papel, yung sulat niya hindi na medyo maintindihan, pero readable pa, mababasa mo pa rin yung sinulat niya. Nakalagay sa sinulat niya, Jesus is real. Totoo si Jesus. So, yun ang sinulat niya bago siya mamatay. Kasi ang sumundo sa kanya si Jesus. Nakita niya si Jesus. Tunay na kayamanan. Kaya ba't paghanap pa tayo ng iba? Sila lang ang makakasatisfy sa atin. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpipray, lagi tayo magbabasa ng Bible para makilala natin lalo. Yung tatay natin, yung kanyang kaharian, makita natin. Lagi tayo magpipray. Very patient si Almighty Father sa atin. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa. Thank you, and God loves us all so much.